Nag-aalala ang mga residente sa Albay sa posibleng pag-agos ng lahar mula sa Mayon Volcano dahil nga po sa banta ng Bagyong Ada. Sa ngayon, nananatili sa Alert Level 3 ang bulkan. Kaugnay po niya, makakausap po natin si Albay Governor Noel Rosal. Magandang tanghali po sa inyo, Gov. Hello? Gov? Yes? Apa. Yeah. Okay, can you hear me po? Yes. Okay, good. Alright, Good Gov. noon po. Good noon. Thank you for having me. Opo. Gov, batay po sa inyong assessment, ano-anong mga lugar po ang pinaka nanganganib po dito po sa banta ng lahar flow? Well, alam mo, pag lahar flow, iba ang treatment natin dyan. Opo. Beyond 6 kilometers. Pag nasa low-lying area, lahar-prone area, ini-evacuate natin. Pero short-lived lang yan, ano? Dahil yan sa dadaan na bagyo, hindi naman tayo kailangan tumagal yan. Oho. Just for safety precautions lang. Right, pero ilang mga pamilya po o individual yung maapektuhan po nito na i-evacuate po ninyo? Well, as before, pag mga bagyo na you're talking of not less than 10,000 families na pwede maapektuhan. Okay. And Pero ito, naghihintay pa kami sa pag-asa kung gano'n talaga kalakas ito, ang ulan, para malaman namin kung anong extent ng evacuation. O Okay. tinatawag namin preemptive evacuation. Right, right. Pero if ever po matuloy ang preemptive evacuation dito po sa mga maapektuhan na pamilya, saan po sila dadalhin? Saang evacuation center po? Kasi I understand, yung ibang mga evacuation center po ninyo ay okupado na po nung mga residente po, mga kapatid natin na nasa permanent danger zone. Ay, hindi naman. Kasi itong nasa permanent danger zone natin, about 1,000 family. May mga evacuation center na naka-assign na yan. Iba rin ito, sabi ko nga, itong para sa lahar, iba rin to. May mga schools kami naka-allotted yan per municipality. Hindi naman po lahat yan, yung mga sa Okay. low-lying areas lang. Oo. Divided po yan sa mga munisipyo at syudad na nasa danger zone na tinatawag namin. Low-lying areas at lahar-prone areas. Alright. Bukod po sa preemptive evacuation, Gov, ano pa po yung mga preparation na paghahandang ginagawa po natin sakali magkaroon nga po ng lahar flow? Siyempre yung food, kailangan pakainin natin. Yun ang isang challenge natin kasi marami yan. Pero siyempre we have to prepare ang food nila para ma-ensure natin na pag pumunta sila hindi magutom. And siyempre, kung may mga sakit, nakaabang ang ating Provincial Health Office. Siyempre po, pag ganyan po ang mangyayari, ang worry po din ng mga residente, yung mga kalsada na hindi madadaanan kapag nga po rumagasa itong lahar. Paano po natin nasisiguro na magiging ligtas po ang mga motorista at residente at may madadaanan po no, yung mga ang inyong official, ano, DSWD and inyong local government para magbigay po ng ayuda sa mga affected residents? Well, alam mo naman ng Albay, well-coordinated yan, ang disaster management. Hindi naman sa pag-tinataas natin. Siyempre, Albay noted yan because we belong to the Pacific Ring of Fire, no? We have an average of 8 to 10 typhoons per year, no? So, talagang ito ang aming binabantay palagi. Kumbaga, push button na yan. Alam na ang role ng pamilya, ng barangay, at saka ng community. And if I understand and remember it correctly, Gov, huling naranasan po yung matinding lahar po sa kasagsagan ng Bagyong Reming noong 2006. Ano po ba yung mga... Yeah, Mayor pa. Yeah. Opo, ano po yung... Grabe yun. Opo. Opo. Ano po yung mga aral dito na inyong maaring balikan para hindi na po ito maulit? Well, ang nilagay talaga, yung mga ground zero, linipat na namin. Gaya ng Legazpi, wala na kami na nasa danger zone na sinasabi natin. So meron lang tayo talaga yung mga areas na low, na hindi pa, na malalayo. Pero siyempre, for precaution lang, yun ang ini-evacuate natin. Pero ang Albay naman, we learn now after that more than 15 years na yon. So linagay na talaga namin, baka nakamapa na yung mga high risk. So no development anymore for low-lying. So bawal na. So nagkaroon kami ng mga resettlement area. Nasa ngayon naman, at least, makita mo dati, pag 6 kilometers, 6,000 daming pamilya yan. Ngayon, at least 1,000 families na lang. Malaking improvement na. Ako nga ngayon, as governor, kakabalik ko lang, ito ang gusto kong challenge ngayon sa mga mayors. Ubusin na natin to para every now and then, wag na tayo pagparatanungin ng mga network sa Manila na bakit nag-evacuate permanent danger zone. Exactly. So, konti na lang po ito.
700 families na lang. Ang concern talaga dito yung livelihood, no? Yung mga magsasaka. Oo. Yun ang pag-aaralan natin. Well, I remember talking to you about this po no mga few weeks ago tungkol nga po dun sa Yeah. mga resettlement program po ninyo sa mga Yeah. affected residents. Pero, Gov, paano rin po yung pag-aaral ng ating mga kabataan dyan na affected din po? Well, yung mga bata, nag-a-adjust naman. Kasi ngayon, hindi naman natin nagagamit talaga lahat. Ang tinatakutan talaga natin ngayon yung kung mag-full scale ito ng alert level 4, alert level 5, we have really to stop the school dahil majority ng mga school building natin magagamit yan because you're now talking of about 70,000 individuals or more than 13,000 families. Opo. Ito talaga ang pinag-aandaan natin, ma'am. Kaya nga, nagpupunta rito ni Secretary Rex Castellan, sinabi ko sa kanya, itong sitwasyon sa Albay, kayang-kaya natin, salamat sa tulong niya, for 15 days, may food packs na siya, then yung lahat pa ng mga kit. Pero ngayon, ang pinag-aandaan natin, although sa P-box, yung pyroclastic, diesel, current, hindi pa makapag-generate niya ng pyroclastic explosion. So hindi pa, kulang pa, kaya nga hindi natin ma-increase pa to alert level 4. Okay, Gov, kasi last week naman nakausap ko po si Secretary Gatchalian ng DSWD at tinanong ko po din sa kanya yung ilang mga napabalita ng mga evacuation centers daw po na magulo, hindi daw po maayos. Pero according naman po sa kanya, yung ilang mga napuntahan niya, he can only talk about yung mga evacuation centers na napuntahan niya. Maayos naman daw po. Gov, meron Yes, pa po yes, bang ma'am. mga ganong evacuation na napapabalita ngayon na magulo pa rin? Meron pa rin po bang ganon? Wala man. Okay. Wala man. Sa ngayon kasi medyo on top of the situation ang mga ato nagbisita ako. Okay, maganda ang Okay. kalagayan nila. Masaya sila lahat, lalo na yung mga pinamigay ni Secretary. Ang talagang issue dito pag ito nag-up ng full scale, no? Oo. Tsaka po, of course, medyo sabi nga po ng FIVOX, baka matagalan po ulit katulad nung dati, nung 2022 o 2023, if I'm not mistaken, na baka mag 6 months po ulit yung ganitong sitwasyon po natin. Ang pinangangambahan po natin sa mga evacuation centers, yung mga pagkakasakit po ng mga evacuees. How are we addressing this, Yes. Gov? Yeah, in preparation, nag-meeting na ang ating DOH saka Provincial Health Office. Talagang yan ang aming pinaghandaan yung epidemic. Gaya ngayon, may mga nakakasakit na 2, 3, kailangan i-segregate yan, i-monitor yan para hindi na makahalo doon sa mga wala pa. No? So ito talagang challenge sa Albay, palagi, yung to prevent epidemics. Kaya po, nakatutok kami lahat, pati yung mga health officer, nasa labas yan, meron kami nakatutok sa evacuation center. Oo, lala pa po ngayon at may banta nung tinatawag na super Oo flu. nga, sinabayan na naman. Oo. Yeah. Okay. Gov, kung itataas po sa alert level 4, kung sakasakali ang Mayon Volcano at posible nga pong umabot sa 12,000 ang evacuees natin, ang tanong po dito, Gov, sapat po ba Families, yeah. yung ating mga evacuation center, yung mga relief supplies sa lalawigan? Yung sa evacuation center, kaya natin. Pero yung food, we will need the support of the national government. Parating na namin yan kay Secretary Rex. Is now well-informed kasi pinapunta siya ni Pangulo dito sa amin. And of course, we would like to extend nga po yung ating usapan dito sa inyong koordinasyon ng provincial government, sa mga LGU at national agencies para po sa posibleng mass evacuation. Yeah. And so far naman, maganda ang coordination with PBOX, DSWD, DOH, saka yung iba pang mga government agencies na kailangan natin in case of eventuality. And ano po ang ating mensahe sa mga residente ng Albay na ngayon po ay nangangamba sa banta ng pagputok ng bulkan at posibleng pananalasa ng bagyo? Anyway, palagi naman as Albay ay to remain calm. Saka yun naman nakahanda ang ating provincial disaster together with the local, yung mga munisipyo. Nakaready po tayo, lahat ng mga sasakyan. Anyway, sasabihin naman kami 1 week before kung mag-raise talaga to alert level 4. Uunahan na namin ito. Mag-preemptive na tayo. Kaya wag po tayo mag-alala. Just prepare
for any eventuality, then kami po ang magpapasunod ng mga dapat gawin natin. Oo. Salamat po, salamat. Opo, Gov, panghuli na lang po, pahabol ko na lang po, ang inaalala ko rin po dito yung mga residente, yung kanilang livelihood, yung kanilang trabaho, yung kanilang... Yeah, tama ka. Oo. Paano po natin tinutugunan ito, Gov? Actually, binulungan ko si Secretary, pero nag-response na siya. Pasalamat lahat ng mga farmers natin na magbigay muna ng cash forward. Binabalidate na, then hopefully makapag-release kagad kami para talagang mapigilan na natin bumalik. Lalo na yung mga mga livelihood nila diyan, nagtatanim. So ngayon mapipigilan namin kasi may pera sila, no? They're giving them yung regional wage board minimum. May pera sila. Hindi lang yung pagkain, may mga pangailangan pa sila, mabibigyan natin. Opo. And I hope to sustain this up to 6 months. No? We were assured by Secretary. And I-validate lang natin talaga yung mga head of the family. Okay. And ang crucial din po dyan, Gov, yung pagbabalik nila sa kanila mga pananim pagkatapos ng lahat ng ito. Yun. Yung rebuilding of their lives. Yeah. Yun ang ko natin. Yun ang magiging challenge natin. Anyway, naka-ready naman tayo po Okay. sa rehabilitation plan. Alright, maraming salamat po sa inyong oras, Albay Governor Noel Rosal.